Mga minamahal, talagang rinig na po natin ang sigaw ng taong bayan. Alam naman natin na itong si Quezon ay isa din pong mahusay naman sana na abogado kung hindi nga lang talaga kinakain at nilalamon ng sistema. Alright, ano nga ba yung sigaw ng taong bayan? Dapat daw po na ipadisbar itong si Quezon dahil nga po sa kanyang ginagawang paglabag dito po sa ating konstitusyon. Now anyway mga minamahal, hindi natin pag-uusapan kung paano madisbar or kung paano ipadisbar itong si Chis Escudero. But mas magandang pag-usapan natin na yung ginagawang impeachment delay ni Quezon is denying the justice. Napaka-unconstitutional yan sa mamamayang Pilipino na ninanakawan na nga tapos pinoprotektahan pa. So ngayon mga minamahal, nagsalita itong si Gutierrez, yung dating spokesperson ni former Vice President Leni Robredo. Ito yung kanyang sinabi. Basahin natin mga minamahal. Yan sobrang linaw. Sabi dyan, Senate violating Constitution with VP Sara's impeachment trial delay. Kasi kagaya nga ng sabi ko, shout forthwith yan. Once na na-receive or naihain na from lower to upper chamber, ito nga pong impeachment na to, dapat pinoproceed na agad yan kasi constitutional duty yan ng Senado. Ang problema lang kasi, pinatagal ni Quezon hanggang umabot na tayo ng 3 buwan, tapos nung didinggin na sana ang hearing, inurong at inatras pa. Kaya nga, galit na ang Pilipino. Nang gigigil kay Quezon to the point na sinisigaw na nila na dapat i-disbar na itong si Chis Escudero. Ngayon, hahanapan nila ng grounds itong si Chis para ma-disbar bilang isang abogado. Well, let's see, tingnan natin sa mga darating na araw. So, sabi dito ni Gutierrez, the Senate may be violating the Constitution if it is continue to delay the impeachment trial of the Vice President Sara Duterte. Yan yung sabi ni Barry Gutierrez. Also, a former lawmaker and lawyer Gutierrez reacted to Senate President Francis Chis Escudero decision to move the start of impeachment proceeding from June 2 to June 11. Actually, yung ginawa ni Quezon, talagang nasira yung kanyang political career dyan . Wala talagang, siya mismo ang sumira ng kanyang pangalan. Sa aking pagkakatansya lang mga minamahal, kasi madami mga Pilipino ang nauurat at nanggigigil na dito kay Quezon. Kasi 3 months ba naman tayong pinag-antay, tapos nung nandyan na yung pangatlong buwan, dinelay pa. So, sinong hindi mapipikon nun? Diba, imagine nyo na lang yan mga minamahal. So, the Constitution mandates that after the House passes the articles of impeachment, the Senate shall forthwith. Yan na nga yung sinasabi ko sa inyo. Forthwith process with the trial. He said, hindi po ito isang suggestion. Ito ay isang constitutional obligation. And actually, mga minamahal, nagkaroon na ngayon ng mga ng mga lapses na. To the point na, may draft resolution na, nagkaroon na ng pagkakaiba-iba ng version kung paano nga ba ituloy itong impeachment ni VP Sara. To be honest, mga minamahal, kahit hindi tayo abogado, diba, kahit hindi tayo lawyer, hindi mo na kailangang pag-aralan yan sa totoo lang. Kasi yung impeachment na yan, once na na-receive ng upper chamber, constitutional duty yan. Obligation yan, mga minamahal. Hindi yan yung sasabihin mo na isang task lang kasi hindi naman po yan legislative work. Ngayon, dahil nga hinarang, di ba? Umabot na tayo sa 20th Congress. May lusot pa ba sila? Wala pa rin lusot ang impeachment ni VP Sara. Dahil ang Senado is a continuing body. So, pwedeng i-continue ang impeachment. Ngayon, naghain ng draft resolution itong si Bato de la Rosa, pwede naman po. As long as, mga minamahal, na hindi siya kasama or miyembro or hurado ng impeachment. Pwede naman sana. Ang problema, siya po ay isang husgado. Tinaguri ang hurado ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ngayon siya ay hurado, dapat siya ay neutral. Diba, sa kanyang mga opinion, sa kanyang mga sinasabi, sa lahat ng kanyang mga pananalita, dapat mananatiling neutral ang isang impeachment, ang isang judge ng impeachment trial ng isang tao. Ngunit sa ginawa ni Bato de la Rosa, malinaw na meron din siyang ginawang paglabag. Pangalawa, yung draft resolution ni Bato de la Rosa is hindi siya pwedeng tanggapin. Alam niyo kung bakit, mga minamahal? Kasi hindi naman siya abogado. At sino siya para magsulat ng draft resolution na in the first place, isa siyang, di ba, hurado ng impeachment trial. Dapat ang pwede lamang magsulat niyan, ibang tao
na abogado or itong si Vice President Sara Duterte kasi siya yung nahaharap, siya yung sinasakdal. Dapat yung isang hurado pinagbabasihan ang mga minamahal, ang mga ebidensya. Hindi siya pumapanig sa isang taong inaakusahan. Diba? Kasi paano natin malalaman ang katotohanan? So ngayon, it's very clear na yung gustong mangyari ng mga Duterte is wag nang ituloy yung impeachment. We all know naman na meron silang numbers. Kasi kung pag-uusapan natin ng impeachment, number games yan. Ngayon, dahil meron silang numero, alam na natin na may tsansa itong si VP Sara Duterte na ma-acquit from conviction. Pero ang gusto talaga nilang mangyari, wag nang matuloy ang impeachment. Bakit hindi na matutuloy or bakit ayaw nilang matuloy ang impeachment? Kasi napakadami natin mga prosecutor, meron silang mga kanya-kanyang duty. Kasi when you say prosecutor, taga-prosecute. So, labasan to ng ebidensya. Ngayon, naglabas sila ng mga ebidensya na nakuha nila dito sa committee na to, sa hearing na to, 'di ba? Naghalo-halo na. Lalo pat 7 po yung article of impeachment na kinakaharap ng ating Vice Presidente. Now, ang punto dito mga minamahal, ayaw nilang matuloy kasi kapag natuloy ang impeachment, mabubulgar po. 'Di ba? Mabubulgar lahat ng ginawang hindi maganda ng ating Vice Presidente. And then later on, pwede po yung magamit sa kanya kung sakali mang malagpasan niya yung impeachment or yung ICC. In the future, pwede pong yang magamit sa kanya. Kung tatakbo man siya bilang presidente ng bansang Pilipinas, pwede pong maging lapses yan. Pwede po siyang ma-call out, masira ang kanyang image because of that. So ngayon, tinatrabaho nila na wag nang matuloy yung impeachment. Dati, numero lang yung hinahanap nila. Na, syempre, di ba, nung midterm election, syempre, transition yan ng 19th to 20th Congress. Hanap sila ng mga posible na bumoto ng acquittal dito kay Sara Duterte. And, greatly sa kanila, nakapasok si Bato, si Go, si Aimee, at itong si Villar. Talagang yung mga boto niyan, klarado at malinaw pa sa malinaw na makikita natin mga minamahal na not convicted yung boto na mga yan. So ngayon, because dahil nga meron na silang number, ang kanilang punteriya na ngayon is wag nang ituloy ang impeachment. Kumbaga, patayin ang impeachment, which is wrong mga minamahal kasi constitutional duty yan ng Senado na kapag naihain na sana dapat ang impeachment, hindi mo na pwedeng i-dribble yan. Shall forthwith. Diba? At according na din sa ating mga law expert, mga minamahal, kung pagbabasihan lang natin yung mga naunang pangyayari, mga naunang event, at yung constitution mismo, walang malalabag sa batas kung sakaling magkaroon ng transition from 19th to 20th Congress. Kung pagbabasihan lang naman natin ang batas. Diba? So, ang nagpapagulo lang dito, walang iba, kundi yung mga DDS ng mga senador, instead na magbase tayo sa konstitusyon. Alright, continue tayo dito sa ating mga topic. His remark came after a recent SWS survey showed that 88% of the respondents wanted to Duterte face the impeachment case. Even the Vice President himself said that she wants the trial to proceed as it is a chance to clear her name. Kung si Vice President Sara ang nagsabi na she welcomes the trial at ready na daw siya to face the accusation, 'di ba? So, what is the Senate waiting for? Oo nga mga minamahal, beside si VP Sara Duterte na din mismo ang nagsabi na she want a bloodbath. Gusto pala ng bloodbath. Bakit? Kailangan mo pang utusan yung mga alipores mo na maghain ng draft resolution or whatever, mga minamahal, para harangin ng impeachment. Well, kung sa bagay, ano pa nga ba nga asahan natin dyan kay VP Sara Duterte? Diba? Nung kino-call out ng National Bureau of Investigation itong si VP Sara Duterte para harapin kung totoo nga bang meron sa kanyang pagbabanta, threat sa buhay niya, hindi nga siya umattend kahit sinabi niya na a-attend siya. Diba, mga minamahal? Nagigets ninyo? So, well, malabo na si VP Sara Duterte ay panindigan yung kanya mga naunang nilathala or mga iniwan niya mga salita dahil parang kinakain niya lang din. Diba, sabi niya, wala daw siyang ginawang pagbabanta, pero ano yung nangyari? Binantaan niya ang presidente, si First Lady, and also the House Speaker. Nung dinidinig yung kanyang confidential funds, imbis na umattend sa mga hearings, mas inuna niyang gumala sa iba't ibang lugar, such as sa Bicol. Diba? Palaguas Island, if I am not mistaken. So, what do we expect
coming from our Vice President. Wala talaga. So, hindi niya nire-respeto ang constitutional mandate. Hindi niya nire-respeto ang Constitution itself, mga minamahal, at hindi niya mas lalong nire-respeto ang bayan, ang Pilipino. So, wala. Ano nga asahan natin? If maging presidente yan na bad sa Pilipinas, walang iba kundi gaganti lang yan ng gaganti sa mga taong gusto niyang gantian. Yan lang yung purpose niya, mga minamahal, instead na paglingkuran ang taong bayan. Biruin nyo sa survey, pansinin ninyo, ang taas ng kanyang survey, pero halos wala naman siya dito nung nakaraang buwan. Di ba, partida Pulse Asia, ang taas ng survey ni VP Sara Duterte, trust rating niya, and satisfaction rating, pero humigit kumulang isang buwan siyang wala sa Pilipinas. So, did you really get the point, mga minamahal? Nakabase lang ata yung mga taong tinanong based on their, respective political idol or anything na talagang, ay hindi, kasi ito idolo ko to, ito ginanito ganyan. Instead na magbase sa mga ginawa ng ating Vice Presidente habang nandito siya sa bansang Pilipinas. Yan kasi ang mahirap sa mga Pilipino eh. Mas inuuna yung, hindi, fanatism, mas inuna yung ganon. Instead na tingnan sana kung ano yung mga nagawa. Alam nyo, kaya hindi nagbabago yung sistema, kaya mahirap pa din tayo. Kasi masyado yung iniidolo ang isang tao lamang. Public servant yan sila, tandaan ninyo. Nagsiserve yan. Maglilingkod yan sa taong bayan. Tayong pinagsisilbihan at hindi tayo dapat ang magsilbi sa kanila. Gets nyo yon? Gets nyo, mga minamahal? Sila ang magsilbi sa atin at hindi tayo magsilbi sa kanila. Alright. Another one. Sabi dito, his remark came after a recent SWS survey showed that 88% of the respondents wanted Duterte to face the impeachment case. Even the Vice President himself said she would once the trial proceed as its chance to clear her name. Ganyan lang si VP Sara Duterte. Hindi aatin ako para maklaro yung pangalan ko. Pero pag nandyan, hindi niya nare-respeto yung batas. Actually, sa SWS survey, 88% siya. Pero dito sa WRN, 90%. Na mga Pilipino na gusto itong si VP Sara Duterte na harapin. 'Di ba? Ang impeachment trial laban sa kanya. Alright, continue tayo mga minamahal sa sinabi ni Gutierrez. Sabi dito, kung si Vice President Sara nagsabi na tawag dito, if these reports are true, this is a flagrant violation of the Constitution. Hindi optional sa Senado ang impeachment trial. Harap-harapang lokohan na ito kung ito ang plano. Totoo mga minamahal, pambababoy ito sa ating konstitusyon. Kaya dapat madisbar na yung si Quezon, tanggalin bilang Senate President eh. Kasi may time na okay naman siya, pero probably and mostly mga minamahal, parang merong aning-aning. Well, anyway, ano pa bang asahan natin sa isang lasinggero? Alright. Sorry mga minamahal. Yan yung sabi na inireklamo daw itong si Quezon. Way back 2014, ng ina, ni Heart Evangelista dahil nga bastos. So sabi dito, the former spokesperson of ex-Vice President and now Naga City Mayor-elect Leni Robredo was also reacting to a news report that Escudero is deliberately derailing the impeachment trial to allegedly secure the backing of the Duterte bloc in the Senate to maintain his grip in the leadership. Yun yung mahirap lalo pat na-reveal ko din sa inyo na itong si Senate President Chis Escudero ay nakipag-usap sa mga Duterte bloc. You know, mga minamahal, pinakita ko sa inyo yung article na yan. Sino yung nag-reveal yan? Walang iba kundi si Bato de la Rosa na nakipag-usap itong si Quezon sa Duterte team para sa Senate presidency. Ma-maintain yung kanyang pag-upo bilang Senate President ng bansang Pilipinas. It's okay naman, Chis, kung gusto mong manatiling Senate President. As long as naman, sana maging neutral ka naman. Be fair enough. Hinahanap ko yan. Okay, research lang natin mga minamahal. Cheese. Ito ba to? Okay. Sabi dito, wait lang mga minamahal. Okay. Cheese reaching out to Duterte bloc. Malinaw pa sa clear, sa bolang kristal. Nang sinabi dito ni Bato de la Rosa is tinatry na i-contact ni Chis Escudero ang Duterte bloc for what? 'Di ba? Kasi alam niyo naman na there is a possible shake-up, 'di ba, in the Senate leadership. And matunog na pangalan is si Soto.
Yun lang, si Soto lang yung naririnig kong matunog ang pangalan. And also, mga minamahal, gusto ng Duterte Block na ipasok si Marcoleta. My goodness, mga minamahal. I swear to God, hindi ko talaga mapapatawad pag si Marcoleta nakapasok. Punyeta. Anyway, matunog yung pangalan ni Marcoleta. Pero dahil nga gustong manatili daw di umano ni Jesus Escudero, nangingi siya ng tulong. Kanina siya humingi ng tulong sa mga Duterte. And you know, ngayon, nauso na yung tandem na Sara Escudero sa 2028. My God, really? Jesus Escudero, for this kind of moment, ipinagpalit mo yung dignidad sa pera or sa boto in the future? Alright. Sakit ng bangs ko, mga minamahal. Nakakapikon to. Ha? Sabi pa dito sa balita, nasa na tayo? Nasa last ano na tayo? Sabi dito, Gutierrez. Bisaya yun. Gutierrez reminded that the Senate, that the institution is not above the Constitution and that such move can damage the public trust in the upper chamber. Totoo yan. Kaya nga, I suggest na what if i-abolish yung Senado? Diba? I-abolish yung Senado at mag-federal na lang tayo, unicameral. Alam niyo yun, mga minamahal, para walang kapangyarihan, yung 24 na senador na yan. 'Di ba? Magkakapantay lang yung upper and lower sana. Actually, mas maganda yun. Wala tayong tinatawag na tawag ito, upper and lower chamber. Kasi lahat sila pantay-pantay ng ginagampan ng tungkulin. Kasi mga minamahal, sobra na to. Masyadong abusado yung ginagawa ng ating Senado ngayon. Ilan lang yung may totoong layunin para sa ating bayan. Nakukuha ninyo. Kaya nga, yung People's Initiative, dapat ma-pursue na yan eh. Ngayon, hinarang lang talaga yan ni Migs noon. Kasi nagkaroon ng rego doon. Alright. Another topic naman yun yung kay Migs, Migi-Migi. Siya yung naabutan ng rego doon. Patungkol nga po dito sa People's Initiative. Natanggal kasi pinagbotohan. Alam nyo naman yung Senate. Number games din yan. Alright. This is the final remarks ni Gutierrez. Delaying justice is denying justice. Actually, that was true. And in this case, it would be a betrayal of public people's right to transparency, accountability, and rule of law. Sobrang napaka-unconstitutional ng ginawa ni Quezon. Nabalak patayin ang impeachment. Alright, anyway, mga minamahal, yun po. Again, Alicia nyo. Medyo mahaba-haba na to na probably mga 10 to 11 minutes lang tayo. Pero mga minamahal, hoping sana na nag-enjoy kayo sa topic na ating tinalakay, sa ating discussion, diba? And pahingi lang ako palambing ng comments, likes, and also don't forget to click the subscribe and share the button, mga minamahal, and hit notification bell for more update. Yun lamang at ingat, mga minamahal.